Good morning, DJ Chacha, Sir Ted, tsaka sa lahat ng nakikinig. Maraming salamat sa pag-imbita ulit sa amin para magpaliwanag tungkol sa aming mga At findings. salamat din po sa pagpayag. Madami-dami itong ating punto na pag-uusapan. Ano? Siguro Opo. simulan po muna natin dito nga sa latest findings ng EDCOM 2. In summary, ang sinasabi po kasi dito, yung proficiency level nitong ating mga estudyante habang tumataas yung kanilang grado, parang hindi na po nadadagdagan o di kaya ay bumabagsak. Para lang mas maintindihan, mas klaro sa mga nakikinig sa atin, proficiency ang ginamit na salita. Ano exactly ang kahulugan nito dito po sa findings na ginawa ninyo? Ang ibig sabihin po ng proficiency kasi is ano ba or ilang porsyento ng mga dapat naiintindihan nila or naunawaan pagkatapos ng isang level ang kanilang nakuha talaga. So ang DepEd merong iba't ibang antas sa pagrango ng mga estudyante. Meron pong highly proficient, proficient, nearly proficient, low proficient, or no proficient. So 5 grupo po yun. Pero for the last decade po, siguro more than mga 2 decades na po, hindi natin nakukuha yung ranking ng mga estudyante base sa grouping na ito. Ang nakukuha lang po natin, mean percentage score. Ang ibig sabihin po nun, ano ba yung average na score ng karamihan ng mga estudyante at yun lamang po yung nakikita natin sa mga datos. Okay, ano po ang alarming dito po sa pag-aaral ninyo tungkol nga sa proficiency ng ating grade school and senior high school students? Alam niyo po yung National Achievement Test, talagang napakahirap na datos na kunin. Mula po nung 2023, nung nagsimula yung EDCOM, talagang lagi namin kinukulit si DepEd, hinihingi yung datos na ito. Sa wakas po nailabas at nung nakita namin, first time nakita natin talaga ano ba yung grouping ng proficiency. Dati po kasi ang nakikita natin yung mean percentage score. So nakababahala yung resulta nung nakita po natin. The data tells us na pagdating po sa grade 3, matapos po yung kanilang third grade, ang proficient lang po ng mga bata ay 31%. Tapos pababa po ng pababa yan ng pababa. Sa grade 3, 30%. Pagdating sa grade 6, 19.5%. Pagdating ng grade 10, 1.36% na lang. At pagdating sa grade 12, 0.47%. Ibig sabihin, yung inaasahan nating alam ng bata, sa grade 12, 0.47 lang talaga ang nakamaster. At karamihan po sa kanila, yung natitira talagang hindi proficient or malawak yung mga kakulangan base sa DepEd policies. Kaya ito po yung talagang malaking challenge that we are facing kasi marami po talaga nagtatapos pero hindi nila nakakamit yung sinasabi nating competencies na dapat meron po sila pagka-graduate. Okay. Ano pong skills yung kasama dito sa sinukat natin from grade 3 hanggang grade 12 na sinasabi natin from grade 3 may mga binanggit po kayong datos, Opo. Opo. 31% na lang yung proficiency level hanggang pagdating ng grade 12 na 0.47% na lamang. Ano exactly skills yung sinukat natin dito? Yes po. So, marami po ito eh. Sine-check niya yung iba't ibang subjects katulad ng English, Filipino, Science, Math, tsaka Ariling Panlipunan. Kasama din to po ang pag-check ng literacy, comprehension, problem-solving skills, critical thinking. So, kabit-kabit po ito. Yun po yung disenyo ng assessment. Dito po sa binabanggit ninyo na ELNA and NAT, Yes. yung National Yes. Assessment Test po, dun sa analysis ninyo, alin dito sa mga nabanggit ninyong skills yung medyo sabihin na natin nakababahala sa aspeto ng hindi na po talaga umuusad yung proficiency ng mga bata? Meron pong bang gano'n na per subject ina-analyze natin kung saan pinakamahina yung mga estudyante natin? Opo, pero hindi pa po kasi namin nakukuha yung per grade na analysis. Ay Mhm. per subject na analysis ng lahat ng assessment na ito. Yun po yung sinisika pa nating makuha at pag-aralan ng mas malalim. Ngayon po, kung itatriangulate po natin ito sa ibang datos na nakita natin sa iba't ibang international assessments, tsaka dun sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment, malinaw na hindi ito iba sa findings na sinasabi namin nung second year pa lamang. Kung ampaw ang foundations ng isang bata, kung pagdating ng grade 3, hindi niya kaya ang basic fundamental competencies katulad ng literacy at numeracy. So, ang makabasa, makaunawa ng nakasulat, tapos po addition, subtraction, multiplication at division. Ito po kasi ang basehan ng lahat ng susunod na pagkatuto. At nakikita po natin yung kakarampot na nakakamit niya ng grade 3, talagang halos walang natitira kasi poor ang foundations ng mga estudyante. Yun po yung malinaw kasi hindi po natin maaabot ang critical thinking, ang problem solving, tsaka yung iba't iba pa pang competencies na gusto natin kung yung basics na ganito wala na grade 3 pa lang.
Oo. Para lang po mas malinaw din sa mga nakikinig at nanonood sa atin, ito pong analysis na ito, itong study na ginawa ng EDCOM2, ay para po ba sa lahat ng mga estudyante natin sa pampublikong paaralan or may certain number lamang po tayo na sinukat dito? Opo. So ito po ay dapat representative sample of the national student body. Ibig sabihin po, combination po ito ng porsyento ng public schools at ng private schools. Tapos ang ginawa po ng DepEd, may mga taon po kasi na pumipili lang ng mga schools na magte-test. Minsan naman lahat ng school pero piling mga estudyante. So hindi po ito kasi dapat basehan para iranggo yung mga schools. Ito po ay information lamang na makapagbibigay ng insight. Kamusta ba ang sistema? Anong kahinaan natin sa pagtuturo at sa pagkatuto ng mga estudyante? At ano yung reformang kailangan gawin? So, hindi po ito lahat ng estudyante, lahat ng schools, Oo. pero dapat po sapat na porsyento para masabi, ito yung kinalalagyan natin ngayon. So this is not just for public schools pala, kasama din Yes, sa opo. assessment ng pribadong eskwelahan. O at least Kasama ngayon po din mas po sila. malinaw. Kasama rin po Oo, sila. ilang percent po ng mga estudyante ang ginamit natin dito? Para lang may idea tayo kung gaano kalaki o kaliit. Opo. About 200,000 students lamang po ang tinetest nito sa isang antas. So talagang small proportion lang po, about 10% of the student body of that grade level, yung nagiging bahagi ng assessment na ito. Pero pinipili naman po yan ng mahusay para maging representative po yan ng buong batch. 200,000 students per grade Thereabouts. level. Depende po yan sa size Oo. ng batch. Opo. Oo. At ito po ba'y nakasentro sa NCR o kalat din po yan sa buong Pilipinas? Kalat po ito dapat sa lahat ng rehiyon para maging representative ng performance ng iba't ibang regions. O at least mas malinaw na po ngayon kasi Opo. kanina nung una po namin nalaman ito, ang iniisip ko kasi ang assumption ko ay for public schools lang. Now it's clear na even private schools or private Yes. students na nag-aaral po sa pribadong eskwelahan ikasama dito. Sir, puntahan ko lang to. Halimbawa dito sa grade 3, kanina kasi binabanggit niyo yung poor foundation na hindi na ito bago tong study na ito kasi sabi nyo, noon pa man, ito na yung sinasabi nyo na problema, ang poor foundation natin sa early grades ng ating mga estudyante. For grade 3, for example, sabi po sa study nyo, 70% ang hindi proficient. Nakalagay din po dito, ibig sabihin, grade 3, hirap po sila dun sa letters and sounds, Yes. common words, short Yes. passages, simple operations. Before po ba yung ating mga grade 3 student mas magaling pagdating dito sa mga bagay na ito? Paano po ba natin ikukumpara yon? Opo, alam niyo po, nagbago kasi yung design ng assessment noong 2015. Pero kung babalikan natin yung mga National Achievement Test po or yung ELNA bago po mag-2015, kahit as early as year 2004, sa totoo lang po, hindi nagbabago ang kwento. Noon pa man, ganito nang kababa yung performance ng mga estudyante natin. Dekada na po ang binibilang. Kaso po, ngayon lamang talaga na pag-uusapan, ngayon lamang lumalabas lahat ng datos para makita yung detalye ng problema. Sa totoo lang po, yung scores naman natin, dati pa, nasa 50% lang yung ating passing rate. Nasa 40% lang ang score sa secondary or sa high school students. Pero kumbaga hindi tayo nababahala. Kasi sasabihin natin, hindi kasi sineryoso ng bata kasi hindi naman to required, hindi naman graded, piling mga estudyante naman ang nag-take nito, hindi naman ibig sabihin lahat ganito yung performance. Pero nung lumabas na po yung PISA, lumabas yung CPLM, lumabas yung TIMSS, lumabas yung CRLA o yung Comprehensive Rapid Literacy Assessment, yun pala, totoo yung problemang matagal na nating nakikita pero hindi tayo masyadong nababagabag. Yun pala, totoo yung problema, dekada na yung binibilang na ngayon pa lang natin talaga inaaksyonan ng todo-todo kasi nakita na natin mula sa iba't ibang datos na malala yung krisis na pinagdadaanan po natin. Okay, so at least din malinaw po ngayon na in comparison sa mga estudyante noon, hindi naman natin sinasabi na mas magaling ang noon kasi even before, problema na rin po Yes. ang foundational Yes po. skills ng Yes mga po. bata. If Mas I could add, lumalala DJ, lang. Oo. Yes, if I could add, DJ Chacha, na pag tiningnan natin yung data mula sa 2004, about 5% lang talaga or very less or much less than that yung proficient mula nung 2004. So, hindi ito bago. Siguro po lumala pa ng konti dahil sa pandemic, pero yung low performance ng mga bata, yung low proficiency rate sa elementary at secondary, talagang bahagi na ng hinaharap natin, pero hindi lagi kasing nasi-share yung datos. Matagal na pong kinakalambag ng marami ang DepEd para ipakita yung datos na ito at ilabas, pero hindi po lahat ng taon
isinasa publiko yung datos. Kaya ngayon po, magandang hakbang na sinishare, pinapakita, pinag-uusapan, na ilalabas yung datos mula sa DepEd. Oo. Sir, I'm curious, bakit hindi isinasa publiko ang datos noon? Kasi po, pangit yung resulta. Kasi po, pag-iisipan na hindi nagtatrabaho yung ahensya. Kasi nga po, talagang magiging problema para sa ahensya. So may mga ibang pagkakataon po, talagang hindi inilabas. Okay. May specific na year po ba tayo na hindi inilabas? Iba't ibang taon po. Okay, Sa okay. totoo lang po, in our Year 1 report, kung naalala po ninyo yung Year 1 report, yung Miseducation, the Failed System of Philippine Education, mula po 2015, dapat 27 assessments ang nagawa ng DepEd. Sa totoo po, ang nagawa lang doon, 13. Yung 11 delayed, yung ibang natitira talaga pong hindi na naisagawa kasi nag-failed sa procurement at nagkaroon din po ng pandemic. Tapos po, yung mga lumabas na resulta, kadalasan, bago natin malaman yung resulta, 2 to 3 years after. Ang Late sinasabi ng na. mga teachers, graduate na yung bata, ano pang magagawa Oo. namin? Ngayon yung ibibigay yung resulta, nasa high school na yung bata. Ano pa pong Oo. magagawa? Oo nga. So talagang Mm. iba't iba po yung problema ng sistema, minsan intentional, minsan unintentional, na pagkalabas ng resulta o pag dumating yung resulta sa DepEd, paso na or hindi Oo, na oo. nakatutulong. Ngayon mas mabilis, Dr. Carol, gaano katagal bago i-publish natin sa publiko yung resulta ng mga ganitong test po or studies? Nakita po natin sa DepEd ngayon, yung ginawa last year, lumabas na po yung resulta. So at least 1 year. Pero po ang sabi nga po namin sa rekomendasyon ng EDCOM, sana po makashift na tayo sa computer-based. Kasi po ngayon, paper-based pa yung assessment natin. Kaya talagang matagal i-encode, mag-analyze ng results. Kung computer-based po tayo, katulad sa iba't ibang mga bansa, talagang instantaneous. Mas mabilis nating makukuha yung resulta para habang nandun yung estudyante, natutugunan na yung kanilang pangailangan at yung reforma na ihahabol na ng DepEd para sa susunod na school year. Kasi ngayon, hindi po ganun yung nangyayari sa loob ng 2 dekada. Okay. Medyo gusto ko rin malaman kung bakit. Anong meron sa grade Sige po. 3 level? Bakit po critical siya? Bakit dito natin sinusukat yung proficiency ng mga bata? Kasi dito sa study nga lumalabas, may domino effect siya hanggang sa pagtaas ng Yes. baitang from grade 6 hanggang 10 onwards. What's with grade 3? Ilang taon po ito mga batang ito at bakit nga siya critical? Ano po yan? So grade 7 po ay ang 7 years old ay grade 1, 8, 9. So mga 9 to 10 years old po ang ating grade 3. So iyang taon na yan po, kaya nga ang L na po, hindi NAT. Ang L na is Early Language Literacy and Numeracy. So ito po yung sinasabi namin ng Year 2 report na fixing the foundations. Kasi ang pundasyon po ng pagkatuto ng mga bata, dapat nakukuha nila hanggang grade 3. Yung literacy, yung pag-uunawa or pag-recognize ng mga salita, tapos po yung basic operations dapat nagagawa na nila pagkatapos ng taon na ito. Na nakikita natin at kinuwento ko na po din dati. Ngayon po nakikita natin pagdating ng high school, maraming bata hirap pa rin sa ganitong mga basics na dapat grade 3 pa lang master na nila. So nasaan ang problema? Bakit patuloy na bumababa ang proficiency ng mga estudyante natin? Or bakit nanatiling mababa yung Yes po. proficiency? Oo. Kasi po talagang ganun talaga siyang kababa ilang dekada na. Yung kinuwento niyo po kanina kasama ni Yusek Ron, yung classrooms, isa po yun talaga. Nakita natin ilang dekada nating inipon at hindi nag-construct ng classrooms. Lagi pong yung pinupondo po sa classrooms, malaki ang kulang sa talagang kailangang mapunan natin. Sa datos po na nakita natin ngayon, kung hindi tayo magbibuild ng aggressive ng mga classrooms, pagdating po ng 2028, aakyat from 165,000 to 200,000 ang backlog ng mga classrooms. Kasi po merong 40,000 na mga classrooms magiging 50 years old. Golden classrooms, golden girl, golden boy na po sila pagdating ng 2028. Kaya kailangan po hindi lamang habulin, higitan pa natin yung kailangan nating mga classrooms kasi yun yung natural situation po natin. Yung mga classrooms tumatanda, yung mga classrooms nawawasak dahil sa mga bagyo, kaya kailangan laging napopondohan, nagagawa natin po ng solusyon. Isa po yun. Ikalawa, yung teachers. Yung teachers po natin na nagtuturo ng mga subject na hindi naman nila napag-aralan, yung mga teachers natin na talagang napakaraming administrative tasks, hindi makapagturo kasi kailangan nilang maggulayan sa paaralan, mag-school canteen manager, magtimbang ng mga bata, mag-check ng attendance ng 4Ps.
Tapos po, yung ikatlo siguro dyan, yung transmutation ng grades. Kasi po, nakikita nga natin sa polisiya ng DepEd mula noong 2015 o 10 years na po na pinalalaganap, yung mga bata, kahit mababa ang score, dahil sa grade transmutation table from 60 magiging 75, pumapasa. So hindi po talaga natutugunan kasi kung bagsak po sila, dapat may remediation na nakatutok sa kanila, dapat po magsa-summer class sila para makahabol. Ang nangyayari po kahit 60 sila, nagiging 75, pasado, tuloy-tuloy lang sa susunod na antas. Tapos po, nagkakaroon pa tayo ng practices na mass promotion. So dahil po dyan, unang-una kulang na sa mga kagamitan, walang libro, kulang ng classroom, siksikan, shifting schedule. Tapos ikalawa, hindi pa natin talaga natutugunan yung mga estudyante kasi may transmutation table, pumapasa naman sila. Talagang nakaligtaan, talagang tuloy-tuloy po na mababa ang proficiency. Oo. So ngayon, ano na pong plano ng DepEd dito sa, I think, matagal naman ng problema, estudyante pa lang tayo, Dr. Carol Marquis, matagal nang may classroom shortage, may problema Opo. po sa admin task yung mga teachers. Paano Yes. tututugunan ngayon ng DepEd sa So, unti-unti Administrasyong po. Marcos? Mhm. I think nakita po natin like this year po, pinakamataas na budget na nakuha ng DepEd sa kasaysayan ng Pilipinas ngayong 2026. Malaking porsyento po dyan para sa classroom. Maganda pong simulain, pero kailangan po hindi lang ngayon yan. Dapat po tuloy-tuloy sa susunod na 3 to 5 years, talagang pondohan ng ganyang kalaki ang classroom hanggang mabura po ang ating backlog. Sinimulan na rin po ng DepEd bawasan ang admin tasks ng mga teachers. Nakita rin po natin pala dati, ngayon lang din natin natutunan, 130 plus ang mga forms na kailangang i-fill out ng teacher sa loob ng isang taon. 130 plus. Nabawasan na po yan to 70. Sana po ngayong taon maging 30, sa susunod maging 10 para Oo. tuloy-tuloy pong mabawasan at makatutok sila sa pag-aaral. Tapos sana po yung aming panawagan, yung grade transmutation policy, sana maitigil na para talagang yung maging score ng mga bata kung ano talaga yung nararapat at kung ano talaga ang reflection ng kanilang pagkatuto. Kasi po, sa mga pag-uusap namin sa mga magulang, sinasabi din ng mga magulang sa amin, "Sir, bakit po ba pasado naman yung anak ko? Akala ko maayos lahat. Kasi mataas naman ang grade niya, 80. Bakit ganun? Hindi naman niya nagagawa yung kailangan niyang magawa. Bakit hirap siyang makabagbasa? Bakit hindi niya maintindihan tong mga sinasabi ko? Bakit hirap siyang mag-compute? Sana sir, kung ano yung grade ng anak ko, yun talaga yung kaya niyang gawin at alam niya. Para alam namin kung kailangan na naming tumulong. Siguro po, timely na matapos ang 10 taon, i-review ang policy na ito at gawin talaga natin yung tama na makatutugon sa mga kailangan ng bata on time. Okay, yung tungkol doon sa grading system ano ng mga Opo. bata na sinasabi yung 60% nagiging 75% kahit hindi Yes. naman dapat pasado ay naipapasa. Sir, nabanggit niyo po yung mataas na budget ng DepEd ngayon. Wala naman po yan sa taas ng budget. Kung paano gagastusin ang pinaka-importante. Nandun din po, yes. What's your suggestion? Anong government reforms ang kailangan natin? Kailangan ba natin ng third-party audit, private firms that will really audit kung yung nagagasta natin for education ay napupunta talaga para doon? Alam niyo po, meron naman pong ganyang sistema tayo sa loob ng gobyerno na sa totoo lang napakahigpit. Yung COA, yung Commission on Audit, nandiyan din po. Yung Kongreso, nandiyan din naman na mag-oversight. So, para sa akin lang po, sapat naman yung ating check and balance to make sure that it is happening. Alam niyo po yung kailangan talaga, siguro, karagdagang tao, karagdagang mga organisasyon na tutulong kasi malawak po talaga yung sistema ng edukasyon. Libo-libo po ang ating mga classrooms, milyon ang ating mga guro, milyon ang ating mga bata. Kahit po may sapat na pera, hindi kakayanin na si DepEd lang ayusin niya ang problemang naipon sa loob ng ilang dekada. Kaya nga po, kahit kami mismo sa EDCOM, nananawagan kami lagi sa mga universities, sa simbahan, sa iba't ibang civil society organizations, tumulong tayo sa reformang ito. Kasi kahit naman may pera si DepEd, kailangan niya ng tutor volunteers mula sa universities, mula sa mga iba't ibang youth organizations. Kailangan niya ang tulong ng mga LGU para mag-build ng classrooms. Kasi nga po, hindi niya kayang gawin ito lahat. Kasi talagang malaki yung problemang naipon. Siguro po kung hindi tayo naghahabol, pwedeng kaya niya.
Pero sa ngayon po, sa pinagdadaanan natin, kailangan lahat makilahok para talagang maigastos po ito ng mahusay at dapat malinis. Doon po pwedeng pumasok ang media, doon po pwedeng pumasok ang civil society organizations na Mm. habang nagtutulungan po tayong lahat, walang shortcut at talagang Oo. magawa ito ng may integrity at dapat Mm. timely. Oo, years of neglect po kasi yung sinasabi Totoo ninyo, po sa yun. inyo na rin po nanggaling. Pero may COA Totoo naman na po noon yun eh. eh. May COA naman na noon to audit kung saan napupunta po, di ba? Yung Pero yung ibinibigay flood natin for control, hindi din naman DepEd. na-audit, ano? Kaya nga, so you think kaya na ng OWA gawin ito? Hindi natin kailangan ng private institutions to Well, really check kung saan napupunta yung pondo for pwede DepEd? po. Pwede pong tumulong ang private organizations. Kaya nga po yung project bukas ng DepEd, magandang hakbang. Kasi sa pamamagitan ng inisyatibo pong ito, isinasa publiko para transparent ang data ng DepEd. Siguro po dapat ang mangyari, dumagdag pa ang datos na nagiging na nasi-share po doon at merong transparency. Tapos po siguro, DepEd can work with civil society organizations. Dati po, marami din namang pagkakataon na nakipagtulungan talaga ang DepEd sa ibang civil society organizations para siguruhin na, for example, yung classroom talagang nandoon, natayo talaga para walang ghost classrooms. Para po meron ding audit ng mga estudyante para mapigilan yung ghost students na ginagawa din naman ng PAYAC. So maganda po na talagang magtulungan lahat. Tama po kayo, hindi lang siguro sa paggawa, pero sa pagsiyasat. Yung EDCOM din po, kung nabalitaan po natin, meron pong extension for 2 years para sa pamamagitan po ng EDCOM na siguro proactive din po na magsisiguro na nangyayari ang reforma at tama ang nangyayaring reforma, nandyan po for the next 2 years pa para siguruhin na yung buwelong ito na meron tayo para sa ating bansa talagang hindi masayang at magawa ng mahusay. So may epekto ang korupsyon talaga dito sa isyong ito, Siguro po, Professor. opo. Kasi nakita din po naman natin, Sir Ted, may mga balita nga po, items for sale. May mga teacher positions na ibenta pala. Tapos may mga classrooms talagang nakita natin yung costing na napag-usapan na rin sa Senate hearing, napakataas. So talagang may mga room for improvement talaga tayo pagdating sa Yes, good sir. governance practices. 'Di ba? Laptop na overpriced, hindi naman magamit, Yes. no? Ito po Opo. mga purchase nga sa mga kinakailangan ng mga silid-aralan. So hindi Opo. maitatanggi, talagang ang korupsyon din bahagi ng problemang ito. Bahagi po talaga. Opo. Bahagi rin po talaga. Sige. Opo. Opo. So inyo din po naman binanggit nga ang mga 4 na punto po, no, ng mga dapat na gawin. Ilang taon po tayo kung talaga pong mangyayari yung mga dapat na gawin niya bago tayo maka-recover dito po sa problemang ito, Professor? Yung Sir Ted, sa report po ng EDCOM, yung amin pong submission ngayong January 26, National Education Reform po, National Plan for Education for the next 10 years. Kasi po, talagang kailangan sunod-sunod yung ating paghakbang forward para po talagang hindi na makaligtaan at talagang tumuloy-tuloy yung reforma. Sa libo lang po ng classrooms na habulin natin at talagang mahukondem pa at masisira pa ng bagyo, talagang tuloy-tuloy. Sa amin po, 10 taon ng sustained education reform, mataas na pondo, mataas na at aktibong partisipasyon po ng lahat at talagang hindi dapat na-deprioritize sa susunod na administrasyon, sa susunod na Pangulo, sa susunod na mga Secretaries of Education, dapat po matutukan. Kasi po kung katulad dati, lumalabas naman yung resulta ng NAT, pero hindi kasi laging nababalita, hindi laging pinag-uusapan, hindi laging nailalabas, dapat po hindi na pwedeng ganun. Dapat taon-taon, lagi nating hinihingi sa DepEd, ano ang resulta? Nag-improve ba? Okay. Bakit hindi? Ano ang gagawin? Sige po. Sir, kayo ho ba'y kumukonsulta actual sa mga estudyante sa kanilang Yes po. sa kanilang komento? Meron ba kayo nakukuhang mga opinion at pananaw mula mismo sa kanila? At ano pong level ang inyong kinukonsulta? Nagkaroon po kami ng consultations in the first 2 years kasama ng mga estudyante sa high school level naman po. Okay. Sa iba't ibang panig ng bansa. But meron din po sa grade school, iba't ibang topics, iba't ibang mga schools. Opo. Meron po akong tinanong na isa pong grade 10 student, no, sa high school. At nataon po naman, ito po ay isa po lang naman sa mga mag-aaral, ano ho, na marami po ang kanya-kanyang opinion. At siya po ay nasa isang science high school. Ang kanyang unang komento po dito po sa report po na ating pinag-uusapan, ayun daw pong ang binabanggit din mismo ng Philippine Institute for Development Studies na yung 75% cut-off is unrealistically high. Opo. O, talaga daw pong sa kanya mismo sinasabi niya, ano po, masyado mataas ito. Kung talagang aaralin natin yung kakayahan ng mga estudyante. What's your comment on that?
Yes, yan din po yung aming pananaw kasi po yung PIDS study kasama din po yan ng EDCOM. Mhm. Tapos po pinapaliwanag po namin yan sa ating final report na dapat hindi siguro strict cut-off, dapat talaga base sa proficiency. Aha. Although, so sinabi po natin yan, baka mas marami ang proficient talaga kumpara sa resulta na sinishare sa atin ng DepEd. Mas maganda po sana kung talagang ma-share sa atin yung buong dataset para talagang maaral natin mula 2015 hanggang sa ngayon sa loob ng 10 taon, ano talaga yung iba't ibang levels ng proficiency na nakamit natin, hindi lamang base sa strict 75% cut-off. Okay, and then itong binabanggit nga po ninyo dito po sa inyong ginawa pong pag-aaral na yung pong marami po nag-struggle talaga, 'di ba, sa recognizing letters, sounds, reading common words, etc. Ang sabi po ng estudyante, I think this shows how the curriculum of DepEd is flawed. Since modular-based learning, or more specifically, a curriculum that bases of memorization, does not teach higher skills well, if at all. From grade school even all the way into high school, I have observed that if a teacher was to teach analytical skills, it would be on their own accord or their choice, and that since grade 4, you are already expected to be able to analyze and comprehend deeper text without much time spent into learning how to see and understand the secondary meaning of words like symbolisms or subtext. Ang sinasabi po ng bata, mukha talagang ang mga teacher din, depende sa competency o yung style ng teacher. Kasi may mga teacher na memorization. Pag memorize mo yan, perfect ka na. Pero yung pag-uunawa sa minememorize mo, parang ganun po sinasabi niya. Bahagi din po yan, pero himayin po natin, no, Okay. Sir Ted. Kasi po yung curriculum talaga natin ng K-12, isa sa mga nakita natin sa pag-aaral, talagang siksikan. Talagang punong-punong-puno po siya ng competencies. Kaya ang nangyari po, talagang napakaraming kailangang ituro ng teacher. Yung teacher kaysa tumutok sa isang lesson hanggang magkaroon ng mastery, talon ng talon ng talon ng talon ng talon, araw-araw na ginawa ng Diyos para po talagang maabot lang niya yung sinabing kailangan niyang ituro sa loob ng isang taon. Yung reforma pong sinimulan ng DepEd in the past 2 years, yung decongesting the curriculum. Ang ibig sabihin po noon, binabawasan yung bilang ng mga kailangang ituro para po magkaroon ng maraming espasyo para talagang magkaroon ng diskusyon which is required so that you reach inquiry level at hindi lamang po rote memorization. So yan po ang direksyon. Lumabas po sa isa pang pag-aaral ng PITS kasama ng EDCOM noong December na nakikita natin yung unang resulta ng reformang ito. Nung Key Stage 1 or yung grades 1 to 3, sinimulan na po yung pag-decongest ng curriculum. Sa ibang bansa, ang reform sa curriculum, hindi po agad na nakikita ang epekto. Sabi po ng PIDS sa kanilang pag-aaral, nakita nila ang epekto nito immediately. Dahil nung nabawasan yung competencies sa grades 1 and 2, kinabukasan or sa taong yun talaga agad, nakita na talagang humigit, tumaas yung competencies na natutunan ng mga estudyante. Ibig sabihin, yung decongestion, naging malaking reforma sa pagtulong sa bata na umintindi at mas marami ang matutunan. Ngayon po, siguro ang ating hamon sa DepEd, siguruhin po natin na yung ganitong success, yung tagumpay na nakita po natin sa grades 1, 2, and 3, sana makita natin pati hanggang high school. Kasi tama na po ang direksyon ng reform, kailangan lang mabantayan at ganun din yung makitang solusyon pagdating sa susunod na mga antas. Okay, tanggap po ninyo, kasi nga, ang pinakamaganda rito, tanggapin mo kung ano yung problema. Kasi pag iniiwasan mo yan, hindi mo masusolusyonan yung problema. Yun po siguro yung matagal naming panawagan sa EDCOM, no, na Okay. hindi naman natin kailangan magturuan, magsisihan. Mas maganda po, ilabas ang datos, pag-aralan ng mahusay, tapos pagtulungan ng solusyon. Kasi po kung itatago, kung hindi ilalabas, talagang hindi natin alam yung totoong nangyayari. Hindi natin alam kung anong suporta ang kailangan. Ngayon po, in the last year, nakita natin, nagsishare ng information, public, napondohan ng edukasyon ng tama kasi alam ng Kongreso din kung ano talaga ang totoong nangyayari. Mahalaga po yun sa atin to be okay with uncomfortable truths kung yun naman po ang nararapat para tama ang solusyon. Opo, meron din po silang obserbasyon na yung criteria nga po dito sa NIT at saka itong EDCOM na binabanggit natin does not only account for, other than having a high ceiling, is that academics are not the only thing that hardworking students focus on. Opo, meron pa po mga extracurriculars po na importante rin po naman, no?
Opo, 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 opo. so Dapat holistic naman talaga yung pagkatuto ng bata. mm, Actually, ang isa pong criticism namin sa National Achievement Test, yung pagsisiguro na kung anong tinetest natin, aligned yan sa kung ano yung tinuro natin. Kasi minsan po, kumbaga, nagtitest tayo ng problem solving, ng critical thinking, kung hindi naman talaga yan akma sa itinuro sa edad na yon or sa grade level na yon, talagang wag nating i-expect na nakuha ng bata ang isang bagay na hindi natin binigay. So ang panawagan din po nga natin, i-revisit yung National Achievement Test na talagang akma siya sa kung ano man yung tinuturo natin sa bawat antas ng edukasyon. okay, meron po ditong suggestion itong isang estudyante, no? Sabi niya, my suggestion is that our curriculum focuses more on the higher skills that EDCOM and other government branches expect from students, and that extracurriculars are rewarded better for those who focus on these activities more. Dapat nga po, agree po kami dyan. Kaya nga po yung focus namin is fixing the foundations kasi po, Okay? hindi ka aabot ng higher order thinking pagdating ng secondary or even in later elementary grades kung wala ka nung basics mula sa simula. Pag nagtanim po tayo ng mahusay, talagang yun, masisiguro natin, aakyat siya pag aabot ng critical thinking. Pero kung hanggang high school, naghahabol pa tayo pagdating sa multiplication at division, wala po tayong aasahan na abutin na higher order critical thinking skills. Yun po yung dapat na direksyon natin. Opo. Ensure fundamentals early on and Aha. then go towards higher level skills and focus on their mastery. Tapos nga po, kasalukuyan nilabas ng DepEd yung School Sports Club Policy. Talagang yun po yung pinag-aralan din po natin na kailangan may iba't ibang opportunities. Kasi nga po yung mga bata, hindi lang naman academics, dapat holistic po ang pag-grow ng isang bata. Nakikita po natin, medyo kulang yun, wala talagang nakalaang oras para sa holistic development. Kaya yun sana po yung pagsikapan din na balansehin. Opo. Yes, make sure that the grades go up, that they become literate. Pero sa konteksto po ng bullying at violence at home na nakita natin in the last year of our study, dapat din po balanse at suporta pagdating sa psychological at sa other well-being requirements ng isang estudyante. Oo nga. Ang haba ng diskusyon, ano po? Opo. Sa akin lang po kasi sana sa mga nakikinig sa atin, wag ko tayong, alam niyo ho yun, maumay dito o hindi maging interesado kasi napaka-importante po nito. Oo nga po, Kinabukasan po Oo ng nga po. bansa pinag-uusapan natin dito. Yung nga po, no, marami mga estudyante nagsasabi na itong N80 na ito, yung mga tanong, hindi naman nila pinag-aralan. Kaya Yun diba? nga po. Kaya definitely Yun nga hindi po. sila nakakapasa, no? Hindi umaabot doon sa hinihingi po na dapat na marka. Sir, Yun nga po. in closing, sir, hindi ba ho itong reforma na sinasabi po ninyo, talagang ang lalabas dito, maraming babaksak na bata. Maraming magre-repeat na bata. Yan, siguro yung mga guro, yung nga po nangyayari. Kapag tinutuo ang actual na kakayahan ng bata sa kanyang baitang doon sa kanya pong intellectual capacity, ano po, at yung ika nga po ninyo, ito pong binabanggit natin dito na proficiency, marami pa magre-repeat. Opo. So, posible po yan, pero hindi yan yung gusto nating mangyari. Ang ibig sabihin po natin, kasi kung mas realistic yung score na nakukuha ng bata, mas akma ang suportang maibibigay ng DepEd sa bawat estudyante. So kung nakikita niyang talagang hirap na, bumabagsak na, tutulungan na ng teacher or ibibigyan na natin ng ibang suporta yan sa class rep pa lang. Kasi po meron tayong 180 days ng ating school year. Bakit natin hihintayin hanggang sa huling araw ng 180 days bago tulungan ang bata? Kasi kung makita mo na yung average niya for the 4 quarters, marami po dapat na paraan at nakikita natin sa iba't ibang bansa ng pagtuturo para na isasagip natin ang bata sa loob ng isang taon. Kasi napakaraming araw po yan kung gagamitin natin sa pag-aaral. Nakikita po lang natin na minsan hindi. Alam niyo po, last year, napakaraming suspension. Minsan totoong may bagyo, minsan wala. Minsan talagang mainit, minsan hindi, suspended. Kailangan din po may prudence tayo na save yung mga araw na 180 days na pagkatuto. Tapos po, talagang yung estudyante, base sa kanilang kakayanan, iba't iba dapat ang pagtuturo at suporta. Hindi pwedeng one size fits all. Hindi naman po bago ito at hindi lamang Pilipinas po ang kailangan gumawa ng ganitong mga reforma. Pero yun po yung kailangan natin para hindi na natin hihintayin bumagsak ang bata. Okay. May pahabol lang pong tanong dito, short please, ano po, Yes, sir. Doctor. Ang sabi ho ng ating tagapakinig dito, kahit na gaano pa katalino ng batang yan, kung wala siyang discipline
or honesty, hindi pa rin uunlad ang bayan na ito. Meaning, ang binabanggit niya rito, yung pagtuturo po ng right Yes. conduct sa mga Yes. bata. Alam niyo ho Yes. yun, yung Yes. bawal ang maging magnanakaw, bawal po, Opo. itong usapin po ng pagiging leader. Ano pong masasabi niyo doon? Totoo po yun. Nakita naman natin sa kainahanap na ng ating bansa at ng lipunan natin ngayon yung kahalagahan ng values na ito. Yung GMRC law po, sinisimulan pa lang i-implement ngayon. Ang author po nito yung ating mga commissioners din po sa EDCOM, both sa Congress at sa Senate. Actually ngayon po, tamang-tama, meron po kaming workshop kasama ang DepEd, CHED at TESDA para pag-usapan ano ba yung values na ito? Ano ba yung values na tinuturo natin? Ano ba yung mahalagang values para sa ating mga mag-aaral at sa ating lipunan sa konteksto ng ating bayan ngayon? Mahalaga po yan. Sabi nga po ng EDCOM commissioners namin, para saan kung literate siya kung wala naman siyang values? Kaya dapat po merong magkatugma o magkasabay po yan. Yun po yung makikita din ng ating mga nakikinig sa atin ngayon sa aming final report na yes, critical thinking, but also may values education. Good manners and right conduct, ipatutupad pa lamang Ongoing implementation pa lang po yan ng Since- DepEd matapos maipasa yung batas. Opo. since when po ito, sir, na ipasa ulit? 2 to 3 years ago, Manong Ted. Opo, meaning noong sinaunang panahon na meron ka pang grado sa conduct mo, di ba? Opo. Conduct, remember? Nung una, conduct lang yan yung para ka mag-behave, etc. So, kasama ho ba dito sa napabayaan itong aspetong ito? Kasama po yun, pero kasi po sa akin nga, hindi personal na opinion ko po, no? Mas hindi nga to kailangan tungkol sa grado at hindi rin dapat sa ituturo mo ano bang ibig sabihin ng maka-Diyos? Ano bang ibig sabihin ng makabansa? Hindi po kasi nami-memorize ang pagiging maka-Diyos at makabansa eh. Siguro po dapat mag-iisip tayo ng tamang paraan ng pagkatuto para may karanasan na pinagdadaanan ng bata para maabot niya ito kasi mas formation po ito than academics eh. And siguro po yung change of mindset na yan, yung mas mahalagang magawa natin ng mahusay kaysa ma-memorize lang ng bata ano ba yung mga dapat nang gawin bilang isang mamamayan at hindi. Ito po yung kailangan talaga pag-isipan at gawin ng mas mabuti pa. Opo. Sige po. So, salamat na marami po sa inyo, Doctor. At sa uulitin Maraming salamat din At po. muli po, katuwang niyo po kami para po dito po sa interest ng ating mga kababayan sa isyong ito. After all, lahat tayo po ay may part dito sa ating Totoo po yan. problema. Maraming salamat sa pagkakataon lagi para maipaliwanag itong mga topics na ito at pakipagtulungan po. Sabi ko nga po kahapon sa ibang mga kausap namin, nasa sa atin po yan. Sa loob ng 10 taon, dapat yung media, katulad po ninyo, Sir Ted, kalampagin lagi ang gobyerno, tanungin, ano nang nangyayari? Kamusta na tayo sa score? Anong ginagawa? Yun po yung paraan para hindi makaligtaan ng issue. Maraming salamat po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!